of the religious organizations, I vote a resounding and strong no to the divorce bill. Magandang araw, magandang gabi sa ating bayang minamahal, Pilipinas. Ngayon mga kababayan, ating talakayin ngayon ang medyo mainit-init pang isyu patungkol na po dito sa Absolute Divorce Bill na inihain po dyan sa Kamara. Pero, ang hindi maganda para dito sa against ay naaprubahan na nga po sa last and final reading sa Kamara or sa House of Representatives ang Absolute Divorce Bill. Dito hindi maiwasan ang ilang mga kongresista dito at nagpahayag ng sama ng loob at isa na riyan ang aking kababayan from Leyte, Representative Richard Gomez. Patungkol nga po dito ay hindi talaga niya or hindi niya maiwasan ang sama ng loob. Bakit nakalusot ito sa Kongreso? 126 affirmative, 109 naman ang against or hindi pumayag na may pasa itong bill na to. 20 naman ang abstain. Ika nga sa mga pro-divorce, medyo magsaya ng bahagya para naman sa antay. Huwag mawalan ng pag-asa dahil hindi natatapos ang labang ito. Actually, dalawang branch ng Congress. Merong higher one which is the Senate and the lower one which is the House of Representatives kung saan pumasa na nga po itong bill na ito. Pero pagdating kaya sa Senate, makakalusot kaya ito? Yan natin talakayin mamaya mga kababayan. Makibalita tayo at sabay-sabay natin panoorin at pakinggan. Of the religious organizations, I vote a resounding and strong no to the divorce bill. Ito ang mainit na pagtutol ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa panukalang absolute divorce. Kabilang siya sa higit 100 kongresistang tumutol dito. Malaki po itong kalokohan pag yung mga tinatawag nating irresponsableng mga kalalakihan o kababaihan ay gagawing kasangkapan itong divorce bill na ito upang paghiwalayin ang mga mag-asawa. One day, we will all regret what this Congress has approved right now. Ano sasabihin natin? Anyways, there's always a way out. If this doesn't work, ang daling umiska po. Pag ayaw ka na, ayaw na natin. May divorce naman. It should not work that way. Tumutol din si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Macapagal Arroyo. No. Git nila bakit daw kailangan pa ng diborsyo kung pwede namang amyendahan ang annulment of marriage law. Sa kabila ng mga pagtutol, pumasa pa rin sa ikatlo at huling pagbasa ang panukala sa botong 126 habang 20 ang nag-abstain o hindi bumoto. Sa ilalim ng panukala, ilan sa grounds para sa absolute divorce ay kung may physical violence, may drug addiction o habitual alcoholism, homosexuality, marital infidelity o pagkakaroon ng anak sa iba, pag-attempt o threaten sa buhay ng petitioner, pag-iwan ng walang matibay na dahilan ng higit 1 taon o kung legally separated ang magpartner ng 2 taon o higit pa. Maging kung mayroong psychological incapacity at irreconcilable differences. Para kay Albay Representative Ed Selagman na isa sa mga pangunahing may akda ng panukala, dadaan naman ito sa judicial process kung saan kailangang mapatunayan ang mga dahilan ng mag-asawa para magdiborsyo. Ipagbabawal din daw ang mga quickie notarial, email o mga speedy drive-through divorces. Magkakaroon din ng 60 araw ng cooling off period matapos ang paghain ng divorce petition kung saan i-exert ng mga judge ang pag-reconcile ng 2 partido. Kung sakali raw na magkaayos ang 2 partido, i-dismiss o ibabasura ang petisyon. At kung sakali mang na-issue na ang absolute divorce decree pero nag-reconcile o nagkabalikan ng 2, ituturing na nullified ang divorce decree. Paparusahan din ang mga mahuhuling nagsabuatan para lang makapag-secure ng divorce decree o kung naging sapilitan ang paghahain ng diborsyo. Maaari siyang makulong ng hanggang 5 taon at may piyansa pa. Nasa bola na ngayon ng Senado kung magpapasa ng parehong panukalang batas para maisabatas ito. Starting tomorrow, we shall begin our campaign in the Senate so that its counterpart measure, which has long been ripe for plenary
deliberations shall similarly be passed. So yan nga po, pakinggan din po natin ang mga saloobin ng mga against, yung mga labag dito sa absolute divorce bill na naipasa nga po kamakailan lang diyan po sa House of Representatives. After nito mga kababayan, maaprubahan sa House of Representatives ay ipapasa na yan agad doon po sa Senado, kung saan doon naman pagdidibatihan at pagbubutuhan ng mga ilang sa 24 senators. Pero ang tanong, papasa ba yan sa Senado? Tandaan po natin, karamihan po diyan sa Senado ay magpapa-re-elect, mga re-electionist. And of course, ang kumpas ng simbahang Katoliko, alam naman po natin, 70 to 80% ay mga Katoliko dito sa Pilipinas. So, malamang sa alamang ay talagang magkakaroon ng traffic yan or magkakaproblema diyan pagdating sa Senado. Kung nakakalusot yan sa mababang kapulungan, sa mataas na kapulungan, which is ang Senate, medyo sa tingin ko, medyo malabo ng bahagya. Pero dito, ating talakayan mga kababayan, ikaw, pabor ka ba dito? Tingnan po natin dito, ang grounds para sa absolute divorce. Ito yung grounds para sa absolute divorce. Tingnan po natin dito ang number 1. Ito yung grounds niya ha. Physical violence. Napakababa po ito mga kababayan. Ito lang po. Kailangan physical violence, drug addiction, habitual alcoholism, homosexuality, marital infidelity, attempt to threaten petitioner, pag-iwan ng walang matibay na dahilan ng higit 1 taon, legally separated ng 2 taon o higit pa. Napakababa po ito. Bukod dun sa mababa ang penalty o grounds dito mga kababayan, ay mababa din po ang bayad or cost dito ng divorce bill. Kaya asahan na natin, napakaraming, ewan ko lang, para sa akin, marami or madali itong abutin sa mga mag-asawa na gusto ng humiwalay sa kanilang partner. Unlike dito kung ikumpara mo sa annulment, kaya sinadyang mahal nga naman ang annulment. Actually, ang annulment, sa annulment, 100K. Ang halos estimated cost ng annulment is 100K per year. Ngayon, kung ang kaso mo ay umabot or aabot dito ng 5 taon, aabutin ka niyan ng kalahating milyon. Ganun sa annulment ang proseso. At ang mabigat doon, yung ground sa annulment, napakahirap abutin. Actually, kailangan mo talagang abutin din. Ang isa sa ground doon ay yung mentally or psychologically incapacity or incapacitated. Napakahirap po yan abutin. Hindi po pwedeng magpapanggap-panggap pa doon. Sasalang ka doon sa matinding cross-examination. Hindi basta-basta pagdating dito sa annulment. Kaya tumutol ang kadalasan, ang karamihan diyan, 109 congressmen. Kaya sila tumutol diyan. May naka-exist na tayong batas which is ang annulment na kailangan lang amindahan. Wala naman sanang problema kahit hindi na itong divorce. Dahil sa annulment, pwede namang amindahan. Babaan ang cost dito dahil hindi talaga abot ng karamihan. Lalong-lalo na sa mga third, fourth, fifth class na mga Pilipino. Hindi talaga abot. Daan-daang libo ang gagastusin bago kayo maaprubahan sa korte na magkahiwalay. Para sa inyo, mga kababayan, pabor ba kayo o hindi sa divorce? Buhay ang Pilipinas, mabuhay mga Pilipino, mabuhay ang ating mga OFWs around the globe.